Sobrang nakakalungkot ang balitang ito. Ubos na ubos at niwala ng isdang makita sa Eric Warit. Wala nang ibang dapat sisihin pa kundi ang mga Chinese vessel. Sa bagong actual na videong inilabas ng Philippine Coast Guard, literal na durug-durug at sira-sira na ang yamang dagat ng ating karagatan. Dahil sa pagkawasak ng mga tirahan ng mga isda, halos patay na rin at wala nang makitang namumuhay na isda dito. Kaya ngayon, kung papansin niyo, yung mga available na fish, karamihan, no, maliliit na. Tapos marami na ngayon na isda na hindi nyo na nakikita o kaya napakamahal na kasi rare na sila. Yun po yung mga signs na yung fishery ay maaari nang mag-collapse. Bilang tugon sa lumalalang pagnanakaw ng mga Chinese sa ating karagatan, magpakita daw dapat ng bagsik ang Armed Forces of the Philippines laban sa kanila. Huwag matakot ipadala ang mga barkong pandigma ng Pilipinas. Sa ganitong paraan anya, posibleng ikatakot ng mga Chinese na magpunta sa West Philippine Sea at huwag nang bumalik at magnakaw ng yamang dagat natin. China lang po ang nakita natin gumagawa niyan. Ipadala yung Navy ko eh. Kung meron pa po tayong dumating na mga bagong Navy ship, no? Or meron tayong kinumisyon na bagong Navy ship na nakakaabot dun sa lugar, bakit hindi? No? Hindi tayo dapat matatakot na gagamitin yun. No? Dahil kung matatakot tayo, para saan mo pa binili yung mga yan? Ang pinakamalalaraw na posibleng mangyari sa Pilipinas kung hindi gagawa ng aksyon ang Department of National Defense, maaaring ikabagsak ito ng food production ng isda sa buong Pilipinas. Halos lahat kasi o 30% ng isdang nabibili sa palengke ay nagmumula sa iba't ibang dako sa West Philippine Sea. Pag hindi pa rin to inaksyonan ni PBBM ang pagnanakaw, maaari mga Pilipino ang maaapektuhan nito dahil posibleng lumobo ng pagtaas ng presyo ng mga isda. The worst case scenario, of course, is for us as a country that depends on the marine resources in the West Philippine Sea. This will lead to the collapse of the fisheries in that area. And as we know, that area contributes up to 27 to 30% of our capture fisheries. So that's going to be a huge blow on our food security as it stands now. And then ecologically, the bigger threat there is that if this area collapses, no, the sustainability of other areas such as the inter-island waters of the Philippines, to which the West Philippine Sea is ecologically or biologically connected, that will also suffer. No, its ability to regenerate resources will be reduced or diminished. And then the other problem that will raise now is that if these resources in the West Philippine Sea are depleted, then the Chinese fleets will start looking elsewhere, and that means they will start looking in Philippine inter-island waters next. So we could see them intruding even more frequently into the Sulu Sea, into the waters of the Visayas, etc., looking for these resources.